At sa puntong ito, nais ko pong ipakilala ang makakasama natin sa briefing ngayong umaga para pag-usapan ang mga preparasyon sakaling tumama ang tinatawag na The Big One. Narito si NAFIBOX Director Teresito Paculcol. Good morning. At narito rin po si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Good morning po sa lahat. Ako po si Yusek Maria Catalina Cabral ng Department of Public Works and Highways. At makakasama rin po natin si OCD Administrator Ariel Nepomuceno. Good morning to everyone. Maaari na po magtanong ang ating mga kasamahan sa media. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po to ma'am, to DPWH po. Kanina you mentioned ongoing na po yung retrofitting natin. Sa Metro Manila alone, ma'am, meron po ba tayong data kung ilang percent na po ng mga public infrastructure yung na-retrofit at ilang percent pa po yung tututukan natin? Tuloy-tuloy naman po ang aming Tuloy-tuloy naman po ang aming pag-a-assess, no? Hindi lang po yung mga public infra, but ho yung mga school buildings, mga public school buildings, including health facilities. So, as of to date po, nakapag-assess na kami ng more than 21,000 public buildings na ito ay marami dito i-recommend na namin for retrofitting. Pero meron na rin kaming natapos na retrofitting. Ang ibig lang sabihin ng retrofitting ay iakyat ang kanyang standards para sa international earthquake standards. Yun po. We can provide data ho, the actual numbers. But ang sinasabi po namin sa DPWH, tuloy-tuloy po yung programa at hindi lang po yung mga buildings, kundi pati mga tulay. Importante po yung mga tulay, especially in Metro Manila, kasi very important po ang National Capital Region to the economy. Sorry ma'am, how about sa national o nationwide level ma'am? Yes po. Lahat po may instruction na po ang aming regional directors. Ongoing naman po, hindi lang ngayon. Hindi lang po dahil may nangyari sa Myanmar. Kung hindi, taon-taon naman po, kami ay may programa na lahat na ho ng tulay, national roads, especially national bridges, ay dapat i-assess every year at tignan ang kanyang structural integrity para may programa natin kung kailangan niyang i-repair, i-rehabilitate, o kailangan niya ng palitan, o kailangan niyang i-retrofit. So, meron po kami sa budget po namin ng programa para sa mga tulay. May we know ma'am kung how much po yung budget? Hindi ko mabigay ang actual amount ngayon, but we can provide PCO with actual amount ng budget namin for this year, including those that were funded previously. And then ma'am, you mentioned din earlier, nagsasagawa po kayo ng assessment sa mga LRT and MRT. Nasimulan na po ba or sisimulan pa lang po? Humingi po ng tulong ang LRTA sa DPWH kasi kami naman po ay nagbibigay ng technical assistance, hindi lang po sa local government unit, but sa ibang ahensya, kapag hinihingan po kami ng tulong para i-assess yung kanilang mga public building, kanilang mga buildings, yung kanilang mga assets. So, nakapag-provide na po kami ng report sa LRT. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Jose Cabrera, i-follow up ko lang po. Nabanggit niyo kasi yung MRT at LRT. Base doon sa initial state assessment natin, kaya bang i-withstand ng MRT, LRT yung 7.2 magnitude quake? Kailangan po nating makipag-ugnayan sa DOTR. Sila po yung namamahala ng MRT at LRT. Pero kapag hiningan po nila kami ng tulong para tulungan ng mga inhinyero nila at i-assess yung structural integrity ng mga infrastructure, including ports, airports, kami po naman ay handang tumulong. So, meron po silang sariling technical team. At minsan, humingi po sila sa amin, especially in the review of the plans at assessment ng kanilang mga infrastructure. May timeline ba tayo, Yusek, kung kailan natin dapat na ilabas yung assessment na yun? Actually po, nakapagbigay na po kami sa kanila ng mga report sa LRT. Kay OCD Director lang po, Nepomuceno. Nabanggit nyo kanina, sir, na nakipagpulong na kayo kay Pangulong Marcos. Any specific orders coming from the President? Instructions niya po yan given to us especially. Pero kasi
patuloy naman po ang pakikipag-ugnayan namin kay Pangulong Bongbong at sa Office of the President. Tuwing may mga kalamidad, kagaya ng bagyo, lagi yan may mga side instructions. At lagi-lagi yung binibilin that we have to prepare the country especially for the possibility of big calamities. So ang specific instructions siya lagi, number 1, kapag nagkaroon ng malaking insidente, dapat tuloy-tuloy yung pagtulong natin sa mga mamamayan bilang unang pagtugon kapag may mga kalamidad. Yan pinagbibili niyan. At pangalawa naman, lagi naming hanapan ng long-term solutions, yung mga hindi natin maiiwasan na kalamidad. But again, yung long-term solutions, hindi yan madaling gawin, subalit there's a roadmap dun sa iba't iba nating binabanay. Halimbawa, kasi that time, although hindi yung topic natin, yung Kanloon, pinahanap niya kami dyan ng long-term solution. So, we are supposed to submit that, ang deadline namin this week. So, with regard to the preparations for earthquake, yun nga, nabanggit naman yan ng OP last week through Attorney Claire na yung pagpapatibay ng ating mga struktura, so tumutulong din ho kami dyan. So, short-term solutions and long-term solutions po yung lagi binabanggit ni Pangulong Bongbong. Thank you po. Luisa Cabato, Inquirer.net. Good morning po for OCD. May direktiba po ba si President for the stricter approval ng mga building permits para masigurado na matibay yung mga itatayong structure? And may panawagan din po ba siya para masugpo yung mga under the table na approval nito kung meron man po? Kailangan po talaga yung pagpapatibay ng mga struktura. Hindi lang ho yung mismong struktura yung dapat patibayan. Ano? Kasi pinapaliwanag ho namin, halimbawa lang, iba-ibang level po yan. No? Yung dock cover and hold na pinaliwanag namin, kahit magawa po natin yung perfecto, kung yun ang mga struktura ay mahina, baka dun din kayo delikado sa struktura na yan dahil baka kayo ay maguhuan. Ano po. Pangalawa naman, kailangan matibay na struktura, dapat kaya niyan ang 8.5 magnitude earthquake. Subalit, ang pangatlo, kailangan yung struktura din naman ay nakatayo doon sa tamang lugar. Huwag dapat doon sa landslide prone area or sa mga no-build zones. Huwag din doon sa liquefaction prone area. Ngayon, may mga datos naman na available na, yun ang magandang balita. Maganda naman yun puntahan lang natin yung sa MGB ng DENR. Meron tayo dyan hazardhunter.ph or .philippines. In fact, i-type nyo dyan yung address ninyo mismo, kayo mismo, malalaman nyo kung gaano kayong kalayo, kalapit, doon sa mga tinatawag na iba't ibang hazards or yung mga peligro. Hindi lang yung bahay nyo, halimbawa magbabakasyon kayo, pwede nyo rin tignan yun upang makapagplano. So, yung tungkol naman sa pagpapatibay ng mga bahay, I think that was announced already by OP that the palace has requested the LGUs to help us with regard to strengthening the structures within their jurisdictions. Pierre Pastor, Bilyonaryo. OCD pa din po. Hi, sir. Doon po, last time, nakapag-assign na po ng places kung saan magkikita-kita. Like, for example, yung Quezon City sa veterans po ba? Tapos sa mga taga-Pasay sa Villamor Airbase. Yun pa din po ba? Tama po. Pero ina-update po natin ngayon. Actually, ganito man po ang magandang balita. No? Although we focus on the three major improvements that I discussed earlier, ang maganda naman pong balita, yung mga plano naman po, nakalatag, yung Oplan Yakal, Oplan Ligtas ng Armed Forces of the Philippines, and then may mga individual plans, halimbawa again, yung binanggit ko, Army, Navy, Air Force, may mga individual tactical implementation plans lahat, including ang BFP, ang Bureau of Fire. Ano? Ang trabaho naman po namin sa NDRRMC is to make sure, and we already did that, pinagsama-sama na po yan. Yung tawag po yung harmonization of all the tactical implementation plans of the different responding agencies. Yun naman po magandang balita. Ang natitira naman po dapat gawin, of course, is to make sure that all these plans will be communicated well to the public so that the communities that might be affected if this happens, alam po nilang gagawin nila. Anyway, the short answer is, ina-update ngayon yung mga plano na yun, yung hinati kasi sa 4 quadrants ang Metro Manila. Hindi lang po Metro Manila NCR, Greater Metro Manila po. Kasi in the big one is being prepared also for some towns in Bulacan and Laguna
So may mga iba-ibang lugar po, hindi lang po Metro Manila. Tuesday New, DZBB. Good morning to you, Sec. Nepomuceno, sir. Sir, nabanggit niyo po kanina na bukod doon sa mga earthquake drills, mayroon kayong mga ginagawang hindi naman nakikita ng public, like yung communication kaninyo, na capability for communication during the earthquake. Paano po ito gagawin, sir? In what way? At ano ang sistema o ano ang mga equipment na kailangan ninyo para dyan? Ang buong storya po, actually yung National Simultaneous Earthquake Drill or NSED, ginagawa po natin every quarter. Pero ang buong storya po talaga, even in between that 3-month period, lagi yung nagsasanay ang iba't ibang ahensya. Especially again, the backbone of the response, ang AFP and other uniformed services. So doon sa particular po na yung tanong, ma'am, pagdating sa communication equipments natin or capability, gumagamit kami ng redundancies. Ibig sabihin, ang una nating magagamit, of course, ating cellphone and the traditional landlines. Subalit kapag yan ay pumalya naman, ready naman tayo sa ating satellite capabilities. At kapag yun ay pumalya pa rin, ready naman po tayo dun sa ating usual, the most dependable and reliable UHF and VHF radio systems. So magde-deploy po tayo, may redundancies yan, quote-unquote, napapractice yan tuwing may mga iba tayong kalamidad kagaya ng bagyo. Pinapadala namin doon para napapractice na rin yung aming mga equipment. May mga mobile satellite equipment tayo na every now and then kapag may mga kalamidad, dinideploy ho natin yan. Meron ho tayong iba't ibang mga equipment. Ang magandang balita po, all regions have this kind of capability. So, ano ho yan? Pagdating sa communications, maganda po yung paghahanda natin dyan. Okay, another follow-up, Yusek, ang sabi nyo kanina, yung ating mga paghahanda, mayroon tayong 4 quadrants sa Greater Metro Manila. Of course, ang Metro Manila, malaki ang damage na makikita natin, wag naman sanang mangyari pa. Pero sabi nyo, may mga makikita sa Hazard Hunter, yung mga places na ligtas at hindi. Pero dahil congested na po ang Metro Manila, paano kung yung mga lugar na yan ay natayuan na ng building? Mayroon ba tayong mga measures para yung mga bahay dyan o building structures ay ngayon pa lang masabihan na kailangan nilang lumipat? Mm-hmm. So ano po yung mga plano para doon? Tama po, ma'am. Unahin ko po muna yung itatayo pa lang, para malinawan natin. Yung itatayo pa lang, ang dapat talaga, sundin na nito yung strict provisions of the building code. Na kaya nitong matatag ito, sapat para kahit gano'ng kalakas ang lindol hanggang 8.5 magnitude, kayanin. So yung itatayo pa lang, yun yung hiningi ng tulong ng ating Office of the President, na yung mga LGUs natin ay nasa balikat po nila yan primarily. Tulungan tayo masigurado na ibibigay nilang construction permits ay tama at yung occupancy permits ay dapat tama rin, meaning yung plano ay ginawa. Kasi iba po yung plano, iba sa implementation. So yung mga itatayo pa lang, dapat sigurado tayong tama po yun. Ngayon, yung mga nakatayo naman na po ngayon, may mga engineering solutions naman po. Of course, hindi lang ang national government ang gagawa niyan. Ang engineering solutions na number 1 na available to everyone, of course, hindi po yan libre. And this has to be done professionally, meaning by engineers. Yung retrofitting po ng mga istruktura. Ang kayang gawin po ng national government and the LGUs, of course, yung sarili naming mga istruktura, halimbawa, ang mga ospital. Ang magandang balita naman po, kausap namin kahapon si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Meron silang Safe Hospitals Program na minodify pa nila at in-upgrade, naging Green and Safe Hospitals Program. Ang ibig sabihin, pina-inspect na po nila yung mga ospital nila kasi importante yan, at nire-retrofit na rin nila po yung mga ospital nila. So sa parte po ng pamahalaan, yung mga structures na pagmamay-ari po ng pamahalaan, pwede naming unahin po yun. At doon naman po sa private sector, makipag-ugnayan of course sila sa kanilang mga professional engineers to get the evaluation and the possible engineering solutions, yung retrofitting, ibig sabihin, pagpapalakas ng istruktura po nila. Last 2 questions, Eden Santos, Net25.
Sa PVOX po muna. Kailan po nagsimula na magbigay ng babala or informasyon ng PVOX sa gobyerno at sa mga government agencies kaugnay po nitong The Big One? Kung naaalala niyo pa po. Okay. Yung The Big One was originally coined for the West Valley Fault. And I think we know about the presence of the West Valley Fault even before. Early 1990s, nag-perk up yung interest ng mga tao about the West Valley Fault. And after that, we've been telling the people that this is capable of generating this magnitude 7.2 earthquake because that's the length of the fault. And yun. If I answered your question. So mga 7 point something po yung The Big One. That's right, magnitude 7.2. Nag-level up na po ba ito sa much higher na magnitude? No, because the magnitude is based on the length of the fault and hindi naman nag-increase yung length ng fault. So that's the maximum magnitude earthquake that can be generated by the West Valley Fault. Okay. Sa OCD po kay Administrator Nepomuceno, baka po kasi kayo alam nyo kung magkano yung budget na kailangan para po sa pagsiguro na matugunan natin yung sakali. Huwag naman sana na magkaroon po ng The Big One. Magkano po yung kailangang budget para maging handa po ang bansa dito po sa The Big One na pinaghahandaan ng pamahalaan? Sorry po, wala po akong ganung data. But ang pwede po nating i-assume, yung iba't ibang ahensya po na merong responsibilidad na tumugon kagad, kagaya po again ng uniform services, meaning AFP, PNP, Coast Guard, may kanya-kanya naman po kaming MOOE na kasama po sa aming annual budget yung pagresponde sa mga malalaking kalamidad. At meron din pong budget naman po ang NDRRMC, meron tayong NDRIM Fund na more or less nasa 20 billion yan kasi may continuing budget din na natira from last year. So nasa 20 billion po yun na just in case kailanganin po, natatap po namin yan. Pero yan po ay budget that needs the approval of the Office of the President. So yung mismong particular para sa The Big One, wala naman pong gano'n na alam kami. But different agencies, we are capable of operating pag kinakailangan po. So, kailangan pa po ba ng mas malaking budget para dito kung sakali po? I-consider po natin aralin kung kailangan po ng particular for that. But again, going back with what we have sa GAA po natin, naka-integrate naman po yung pag-responde po talaga ng iba't ibang ahensya para sa malalaking kalamidad. Kasama po yan. Quick follow-up na lang po. Sabi niyo po yung long-term solution hindi po madaling gawin. Yun po bang sinabi ng PVOX na 1990s pa nag-start, nagbigay na sila ng babala, warning about sa The Big One. Hindi po ba sapat na panahon niyon para sana nakapagbuo na tayo ng mga dapat na measures gawin para po kung sakali, wag naman sana magkaroon po ng The Big One dito sa ating bansa? Actually, hindi po sa hindi madaling gawin, matagal lang po talagang gawin. Kasi napakaraming bahay at hindi naman po pagmamay-ari yan ng pamahalaan. So, if we will do things correctly, starting today, matagal din po yung proseso kasi it involves millions of houses that would need possibly retrofitting, evaluation. Yung po tinatawag na structural integrity audit will take time. So hindi po sa mahirap gawin, matagal lang po gawin talaga. Kung sinimula na noon, noong 1990s, yung pag-aaral kasi about The Big One, yung 2004 yan, may mga ginawa ng action at least sa parte po ng pamahalaan. Kaya po nagkaroon tayo ng Oplan Yakal bilang pagtugon dito sa posibilidad ng malaking lindol at ang Armed Forces of the Philippines at iba't ibang ahensya gumawa rin po ng kanya-kanyang corresponding implementation plans to react just in case. At hinarmonize na po yan ng NDRRMC at ina-update po natin ngayon yan along with the help of the MMDA. Thank you. Yusek Claire. Sana po ay natugunan namin ang inyong mga katanungan patungkol po sa sa ating paghahanda kung tama man itong tinatawag nating The Big One. So maraming salamat po kay OCD Administrator
Ariel Nepomuceno, DPWH USEC Maria Catalina Cabral, at PHIVOLCS Director Tresito Bacolcol. Salamat po. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Mahigit 20 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na miyembro rin ng Indigenous Group mula sa Santa Ana, Cagayan ang nakatanggap ng 375,000 pesos na halaga ng supplies mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang nasabing supplies gaya ng fish smoking machine, sealing machine at iba pa ay para sa kanilang fish processing business. Bukod dito, nagbigay din ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan ng Santa Ana para sa pagpapatayo ng pasilidad para makatulong sa nasabing negosyo. Ayon sa DSWD, layo ng assistance package na ito na makatulong sa pagpapalawak at pagpapatibay sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Panoorin po natin ito. Isa pang good news, nasa 45 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported rice kasunod ng patuloy na pagbaba ng global rice prices. Ayon sa Department of Agriculture, simula nang ipatupad ang MSRP nitong Enero, 19 pesos na ang kabuuang ibinaba ng presyo ng bigas. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, malaking factor ang MSRP sa pagbaba ng presyo ng bigas. Nakatulong din ang mas mababang presyo ng bigas sa pagbaga ng inflation rate nitong Pebrero sa 2.1% mula 2.9% noong Enero. Naipatupad ang MSRP matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawas sa rice tariffs sa 15% mula 35% noong Hulyo 2024. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.